Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. I-share ko lang sa inyo guys, andito ako ngayon sa Auto Pro Garage para magpa-change oil ng aking sasakyan. Ito ako ngayon na nagpipirma sa mga magiging bill ko. Sinusulat ko na yung pangalan ko, signature at saka mobile number. Kailangan kasi itong ipakita doon sa counter pag natapos na. So ito, ayan, nakapila na yung sasakyan ko. Nag-aantay na lang ako ng mag-check ng aking sasakyan kasi busy pa yung isang kabayan. So ito na si kabayan, nag-umpisa na magtanggal ng takip sa ilalim na makina. So ito naman yung chinicheck ko, yung air filter, tsaka itong isang AC filter kung pwede pang gamitin. Tapos itong apat na gulong ay chine-check ko din kung ilang percent pa ba tong gulong, kung magtatagal pa ba to, kasi baka pag nag-renew ako sa aking registration ay hindi napapasa tong gulong na to. Pero makapal pa naman, nasa mga 80% pa siguro to, so pwede pa tong gamitin bago ako magpa-renew ng aking registration sa November. So kailangan din natin kasi chine-check tong gulong para aware tayo na gamitin natin araw-araw. So ito na si kabayan, binubuksan niya na yung pinagkabitan ng oil filter, tsaka itong daanan ng langis. Ayan, binubuksan niya na. So mas maganda talaga pag ganito, nakikita mo yung paggawa Itim na, no? ng ating sasakyan para alam natin lahat kung ano yung may mga leak or what. Ayan, ang dumi-dumi na ng langis ng aking sasakyan kasi Kilometer na, pre? dapat 10,000 kilometer lang to. So lumampas ako ng 10,000 kilometer. Tapos ito naman, chine-check niya yung mga gulong kung may leak dyan or pwede pa ba yung brake. So chine-check niya yan. Tapos ayan, nilalagyan niya na ng hangin. So tama lang din ang nilalagay niyang hangin dyan. Hindi pwedeng sumobra kasi alam naman natin dito sa Middle East mainit ang panahon. So kailangan talaga tama lang yung karga ng hangin, kasi pag sobra ng hangin ang gulong, minsan kasi sumasabog. Meron tayong nakikita sa daan na sumasabog, sobra sa hangin yan. So ito naman yung oil na recommended ng aking sasakyan. Ayan, silang nag-recommend yan, itong Protec Ultra 10,000 watts kilometer. Tapos ito naman yung oil filter, ayan, from Mitsubishi. Tapos ayan, nililinisan niya yung para ikabit niya dyan ang oil filter. Ayan, so kailangan talaga every 10,000 kilometer tine-change oil natin. Ayan na yung oil filter. So depende kasi yan sa'yo kung 5,000 kilometer or 10,000 kilometer. So ang 10,000 kilometer kasi nasa mga 3 months. Kagaya nito sa akin, 3 months na. So ayan, binalik na ni kabayan pagkabit yung air filter sa lagyanan niya. So lahat naman ng sasakyan, kahit anong model, mayroong ganyan. Ang air filter kasi yan ang sumasala sa dumi ng makina para hindi siya papasok sa mga fisa, nasasala niya yung mga dumi. Ayan, kinakabit na ni kabayan. Ito namang isa, kinakabit niya dito sa loob ng sasakyan, ay ang tawag dyan is air filter, para naman sa aircon yan. So lahat ng ng dumi sa aircon ay nasasala yung air filter. So ito na, binubuhusan na ni kabayan ng bagong langis kasi tinanggal na yung maruming langis. Ayan,
Post ko sa ano, Nilalagyan na ni kabayan. sa vlog mo. Tine-check din niya yung mga side ng makina, mga parts ng makina, baka mayroong may leak dyan. Ayan, tine-check na kung mayroong dapat palitan. Ayan, sinusukat niya yung bagong langis kung tama na ba sa sukat. Kung kulang pa yan, so dadagdagan naman yan, kaya dalawa na ang binili ko, isang malaki, isang maliit. Ayan, tine-check din niya yung battery. Ayan, meron siyang tester. Madidetect yan kung pwede pa yung battery, kung ilang buwan pa pwedeng gamitin. Kasi ang battery ng sasakyan, tumatagal lang yan ng 1 taon o mahigit 1 taon. Ito naman sa akin, mahigit na 1 taon, pero wala pa naman akong naramdaman na problema. Pag nag-start ako, okay pa naman. Okay pa yung battery niya. So ito binigay niya sa akin. Ayan, di ko lang mapakita masyado tong ano, pero okay naman, pasado naman. Sabi niya sa akin ay pakiramdaman ko lang, pero magbilang pa raw ng mga 6 months, magtagal pa ng 6 months yung battery. So okay lang kasi hindi naman malalayo ang tinatakbo ng sasakyan ko. So ayan, nilagyan niya uli ng langis. Kinulang kasi yung malaking langis, yung 1 liter. So ayan, dinagdagan niya para magtama doon sa level ng ano, level ng sasakyan. So ayan, oh. So kailangan kasi nasa level yung langis, kasi habang tumatagal, nagbabawas yung langis, kasi mahirap na pag natuyuan yung makina ng langis, nagka-problema sa mga fisa. So ito namang nilagay niya, coolant water. May halong tubig. So kailangan din kasi sa makina ng sasakyan is meron siyang tubig, pero hindi yan normal na tubig ha, yan ang tinatawag na coolant water. Ang coolant water, dalawang klase yan, mayroong green, mayroong pula. So ang kinuha ko is kulay green. Simula nung kinuha ko sa showroom to sasakyan, ganyan na talaga yung coolant water niya, is kulay green. Depende naman sa'yo kung pwede mong palitan. So ito, naglilinis na siya sa makina kasi napakadumi talaga. Biruin mo, 4 na buwan di ko siya napalinisan, kasi medyo busy na rin sa trabaho hanggang sa nakapagbakasyon ako. So napabayaan ko yung makina ng 4 na buwan, di ko nalinisan. Masyado kasing maano rito sa Middle East, yung malikabok yung buhangin pag pumasok sa makina ng sasakyan is siyempre dumidikit, kasi yung makina may mga langis-langis konti. So kailangan linisan ng ganyan, isprihan talaga, kasi pag punas-punas lang, andoon pa rin yung mga dumidikit. Di katulad ng ganito, spray, tanggal lahat yung dumi. So tingnan nyo, unti-unti nagbabago yung makina. Ayan, oh, tanggal na yung mga ano dyan, mga dumi dyan. Ayan, oh, nagliparan yung mga dumi, umuusok. Ganon ang ano dito, ganon ang dumi dito, dumidikit sa makina. Ayan, nililinisan na ni kabayan. Pwede naman linisan ng ano yan, ng tuwing umaga kung masipag ka. Ako naglilinis lang ako ng Sabado at Linggo, wala akong pasok, kaya minsan tinatamad, di na rin nalilinisan, kaya yung dumi nandyan talaga nakadikit. Pero pag masipag ka maglinis, ganyan ang makina ng sasakyan mo, napakalinis. Ayan, oh. Maganda tingnan. Pag puro kasi dumi, napakapangit tingnan ang makina. Pag malinis, parang bago lang. Ayan, oh. Bago na yung sasakyan, ay bago na yung makina. Ayan. So kailangan talaga maintain tayo sa paglilinis ng ating sasakyan, hindi lang sa interior, pati rin sa exterior, sa labas. Importante malinis din yung upuan, yung mga sapin ng sasakyan, kailangan malinis din.
Saka mas maganda may pabango na rin. Pero ang ginagamit kong pabango is yung cherry. Kasi mabango talaga siya sa sasakyan. Recommended ko yan sa mga gustong maglagay ng pabango ng iyong mga sasakyan, mga kabayan. Mas maganda gamitin yung cherry na pabango. Matagal siya ng 2 buwan, minsan 3 buwan. So ayan, malapit na matapos. Magastos din pag may sasakyan ka. Every 3 months maghanda ka na ng 300 dirhams pang change oil lang. Ay kung paano pa kung magpalit ka ng mga gulong, 4 na gulong. Pero ang gulong naman is bago ka magpalit is mahabot ng 2 years pataas bago ka magpalit ng gulong. Kasi dito mayroon kasing standard na kung hanggang kailan mo lang gamitin yung gulong, kasi chine-check ng yan ng mga pulis. So ayan, malinis na. Chine-check na yung headlight tsaka yung side light kung gumagana lahat. Ayan, so ito na yung bill ko lahat. Babayaran ko na to. Ito. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakakuha kayo ng idea about change oil. Kung mayroon man kayong mga sasakyan, dapat every 3 months or 2 months kailangan ipa-change oil na natin ng ating sasakyan para maintain ang oil sa loob ng makina. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin channel, subscribe naman ako mga guys, mga kabayan. I-share at pindutin ang notification bell para update kayo sa mga iba ko pang i-upload na video. Maraming salamat mga kabayan, mga kapwa ko OFW. Bye bye.